Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about, alam mo ba na perfect ka na? So our concept is all about imputation. So ang imputation ay ang pagkiki-credit o paglalapat ng isang bagay sa account ng iba. So sa pananampalatayang Kristyano, ang katwiran ni Kristo ay ipinapalit sa atin. Ibinibilang tayo ng Diyos bilang matuwid hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Katulad ng kung paano ang kasalanan ni Adan ay naipasa sa buong sangkatauhan, ang katwiran ni Kristo naman ay naipasa sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang dakilang pagpapalit na ito ang pundasyon ng ating pagiging matuwid at pinatawad sa harapan ng Diyos. So our Bible readings for today is Romans chapter 4 verse 3 ASV version. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito ay tinuri siyang matuwid ng Diyos. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is our righteousness is not earned but imputed. Hindi natin pinaghirapan ng katwirang meron tayo ngayon dahil ito ay binigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ibinilang tayo ng Diyos bilang matuwid dahil kay Jesus Christ. Kaya sa harapan ng Diyos, tayo ay perfect dahil sa Kanya. Second is our sins are covered by the blood of Christ. So, ang bawat kasalanan natin noon, ngayon at sa hinaharap ay tinakpan at nilinis ng dugo ni Kristo. Hindi tayo pinatawad dahil mabait tayo, kundi dahil namatay siya para sa atin. Ang sakripisyo ni Kristo ay sapat para sa ating kabuuang kapatawaran. Third is our obedience is a result of faith in God. So, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. Hindi tayo sumusunod para maging matuwid, kundi dahil tayo ay itinuring ng matuwid. Ang ating pagsunod ay patunay ng buhay ng pananampalataya. So, dako na tayo sa ating application. So, first application is rest in the imputed righteousness of Christ. So, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa Diyos araw-araw. Dahil kay Kristo, tanggap ka na. Manatili ka lang sa kapayapaan na dulot ng kanyang katwiran. Tanggapin mo na sa mata ng Diyos, ikaw ay perfect na dahil kay Jesus Christ. Second is rejoice that our righteousness comes by faith. So, magalak ka, hindi dahil sa sarili mo kabutihan, kundi dahil sa pananampalataya, ay tinuri kang banal. So, ang katwiran na ito ay hindi kailanman mawawala dahil ito ang dahilan na para magpasalamat ka araw-araw. Last is remain obedient as evidence of faith in Christ. So, hayaan mo ang iyong buhay ay magpatunay ng iyong pananampalataya dahil ang pagsunod mo sa Diyos ay hindi upang maligtas, kundi dahil iligtas ka na. Ipakita sa gawa ang pananampalatayang bumabago ng buhay. So, ngayon, tatako na tayo sa ating discussion. So, which is our last part. And our last part takas about why is positional holiness always followed by practical holiness. So, kapag tayo kasi ay idineklara ng banal or positional holiness dahil kay Kristo, ito ay hindi nananatili lamang sa papel. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa atin ay nagtutulak sa atin na mamuhay ng banal, practical holiness. So, ang isang taong tunay na itinuring na matuwid ay makikitang naglalakad sa katwiran. Ang palabas sa pamumuhay ay bunga ng panloob na pagbabago na ginawa ng Diyos. So, let's pray po, Lord God, maraming salamat po sa katwirang ipinagkaloob ninyo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi namin ito kayang bayaran, ngunit ito ay pananggap namin sa pananampalataya. Salamat po dahil sa inyo, dahil sa inyo kami ay pinatawag, pinabanal at itinuturing na perpekto. Tuwa mo po kaming mamuhay ng may kagalakan, kapayapaan at masunuring puso bilang patunay ng aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.